Ang Infanta ay isang munisipalidad sa lalawigan ng Quezon. Matatagpuan ito sa rehiyon ng Calabarzon, sa isla ng Luzon. Kilala ang Infanta sa mga natural nitong tanawin ng mga bundok, mga talon, at ilog, na kung saan mga bukal na tubig ang dumadaloy na nagmumula sa kabundukan ng Sierra Madre. Kaya sa bidyong ito, dadalhin ko ulit kayo sa isang masayang paglalakbay na puno ng magagandang tanawin. Samahan nyo kong tuklasin ang ilan sa mga hidden gems ng Infanta Quezon. Simulan natin ang ating biyahe patungo sa malakristal na linaw ng tubig ng Pinlac Falls. Bibisitahin din natin ang Hidden Paradise Resort na isa ring relaxing spot sa Infanta. Yung tubig na nilalagay nila dito sa pool, ito daw ay bukal at nanggagaling sa kabundukan ng Sierra Madre. At syempre hindi mawawala ang highlight ng trip natin, ang Agos River, na kung saan masasaksihan natin ang natural na ganda ng kalikasan ng bayan ng Infanta. Mabuhay ka Infanta. Alright, so pagkatapos nating daanan ang Real Quezon, kalsadaan ulit ng Infanta Quezon, ating binabaybay papunta sa ating destinasyon, Pinlac Falls. Andito na tayo ulit sa kalsadahan ng Marilaki Highway. Dito rin tayo dumaan nung nakaraang episode natin. So kung babalik din kayo ng Infanta at plano nyo din puntahan ng Pinlac Falls, dadaan din kayo dito sa Marilaki Highway. Ma-experience nyo ulit yung malulupit na mga kurbadahang kalsada rito na part ng Infanta Quezon. Mag-enjoy talaga kayo sa biyahe nyo rito. Alright, ahon. Taas na ito. Woo! Ang lamig, sarap ng siboy ng hangin. Nagsisimula na ulit kumulimlim ang kalangitan at may pag-ambo na, no? Which is pangkaraniwan na to sa mga matataas na lugar na napupuntahan natin, especially dito sa mga kabundukan. Yung biglang araw, tapos biglang ulan. Tingnan nyo naman guys, oh, yung bundok na nakikita natin dito, ganda. Tapos yung ulap, oh, humahalik na dun sa taas ng kabundukan, sa may pinakatuktok. Binuhusan na tayo ng malakas na ulan. Kung kailan malapit na tayo sa spot na pupuntahan natin. Pero kung mapapansin natin yung sikat ng araw doon, maliwanag kumpara dito sa dinadaanan natin ngayon, no? Talagang madilim ang kalangitan. So posible na maya maya hihinturin yung ulan na yan. Kapag kayo ay andito na rin sa mga ganitong klaseng lugar, posible na ganito rin yung maranasan ninyo na panahon habang nasa biyahe kayo. Minsan maganda, maliwalas, pero mas madalas, especially ngayong bare months, mas madalas yung matitsyempo nyo na maambon at maulan. Ayun, ito na yung tulay. Yung pinakapalatandaan na tayo ay nasa Pinlac Falls na. Ito yung Pinlac Bridge. Ito yung dinaanan natin nung nakaraang episode natin. Tingnan nyo yung view dito guys, oh. Sa tulay pa lang mag-enjoy na kayo dito. Mapapahinto kayo dito dahil ang ganda ng scenery. Okay na okay magpa-picture dito, oh. Ganda ng background, oh.
kabundukan ng Sierra Madre. Dito sa kabilang tulay natin makikita yung waterfalls. Pero para makalapit tayo doon, kailangan nating pumasok. Yun yata yung pinaka-entrance papunta ron sa may waterfalls. Okay, let's go. Bago pa tayo buhusan ulit ng malakas na ulan, yan, umaambo na ulit. Hindi naman kayo mahihirapan na hanapin. May nakasulat naman dito, ayan, welcome Pinlac Falls. Kaliwa tayo dito. Medyo mataas din pala to. Yeah. Tapos rough road yung dadaanan nyo dito. Ayan, malilim din, oh. May mga puno din ng pine trees. Ayos yung lugar na to, oh. Daming puno. Pinlac Falls this way. Dito tayo. Oh, may basketball court pala dito. Yeah. Ayun, Pinlac Falls. This way again. Papasok pala tayo sa isang maliit na daan. Ay karaan po. Ito pala yung papasukan natin dito. Maliit na daan. Saan kaya yung pinaka-parking nila dito? Ayun, ito. May nakaparadang motor. Ayun, Suzuki. Ang entrance fee nga pala dito sa pagpunta ng Pinlac Falls ay 50 pesos per head. Katapos yung magbayad, diretso na kayo dun sa waterfalls. And dito, may mga tindahan kayo na pwedeng bilan ng merienda o pagkain kung sakaling makaramdam kayo ng gutom. Okay, puntahan na natin. Ito naman yung lalakaran nyo rito, papunta roon sa waterfalls. So malapit lang dun sa mismong pinaka-parking area nila. Konting lakad lang, makikita nyo na kaagad yung waterfalls. So dito pa lang, tanaw na natin, oh. Ito ang Pinlac Falls, isa sa mga tinuturing na hidden gems ng munisipalidad ng Infanta sa lalawigan ng Quezon. Matatagpuan ng talon na ito sa liblib na lugar ng Barangay Magsaysay. Ang Pinlac Falls ay may 3 pangunahing antas ng talon. Bawat level ay may kakaibang anyo at lalim ng pool na nagbibigay ng iba't ibang karanasan sa mga bisita. Ang pinakamataas na talon ay may mas malakas na agos, habang ang mga mas mabababang talon ay may mas mababaw na pool na mas ligtas para sa pagligo. Ang tubig dito ay malinis at napakalinaw na nagmumula sa mataas na bahagi ng bundok, kaya perpekto para sa mga gustong magtampisaw o lumangoy. Napapaligiran ng talon ng makakapal na mga puno at luntiang kagubatan na nagbibigay ng tahimik at malamig na kapaligiran. Dahil sa taglay nitong natural na ganda, maraming dumadayo dito para maranasan ng tahimik at sariwang kapaligiran ng talon. Karamihan sa mga turista na pumupunta ng Pinlac Falls ay para mag-picnic, mag-relax at maligo sa natural na pool nito. Kaya kung isa kang nature lover at adventure seeker, kailangan mong bisitahin ang Pinlac Falls. Okay, napuntahan na natin yung Pinlac Falls. Ang linaw ng tubig nila dito at marami ring mga turista na naliligo. Imagine ano pala ngayon na Huwebes. Hindi pa talaga yung pinaka-peak na araw na Sabado-Linggo. Pero dinarayo talaga ng mga turista dito sa Infanta Quezon. So punta na tayo sa susunod nating destination dito sa Infanta Quezon. Okay, napuntahan na natin ang Pinlac Falls at hanggang ngayon
hindi pa rin humihinto ang ulan dito sa Infanta Quezon. Papunta kami ngayon sa susunod na tourist spot dito sa Infanta Quezon. Ito po yung tinatawag nila na Hidden Paradise. So mula doon sa Pinlac Falls, sabi nung nakausap natin, nasa 5 minutes lang yung mamotorin natin at mararating na natin yung spot. Okay, let's go! Biglang buhos yung malakas na ulan. Kanina ambon lang. Kaya napahinto kami ni Suki muna dito sa gilid ng daan. Meron tayong nasilungan. Si Suki, ang lamig ng panahon dito, basang-basa tayo ng ulan. Patila muna tayo ng ulan, then puntahan na natin yung Hidden Paradise. Alright, sa wakas, huminto na rin yung ulan. Maitutuloy na natin yung biyahe natin papunta sa Hidden Paradise. May nakikita ako dito na banderitas. Ito na yata yung Hidden. Ayun, ito na nga, Hidden Paradise Resort. Saan yung daan dito? Ah, ito, kakanan tayo. Mag-ingat, sharp curve, matatalim na kurbada. Ah, matalim daw kurbada rito. So yung mga pupunta rito, pinag-iingat. Ay, oo nga, steep nga yung daan. Alright, taas pala. Woo! Yun. Sa part na yun, mag-iingat po tayo, no? Talagang sheting-shete yung kurba. Pero tingnan niyo guys, oh, yung mga dadaanan nyo dito, mapuno din. Tapos pasikip na pasikip yung daan. Blind spot. Yeah. Hindi rin ganun kaganda yung kondisyon ng daan dito. Paakyat tayo ng bundok. Yun, nakikita ko na yung pinaka-entrance nila. Ayan, welcome to Hidden Paradise Resort, Nature's Gift Mountain Resort. Okay, tingnan natin kung anong meron dito. Alright, Narating na po natin yung pinaka-entrance nitong Hidden Paradise. At dito, magbabayad tayo ng entrance fee. Kailangan nyo mag-log, and then magbabayad tayo ng 50 pesos per head. Then after that, pwede na tayong makapunta doon sa pinakapaliguan dito sa Hidden Paradise. Okay, tara, puntahan na natin. dito pala mismo yung pinaka parking area nila. Ayan. Marami din tayong nakikita rito ng mga motor, tapos sasakyan. Maayos din, malawag din yung parking area nila dito. Ayan pala yun. Okay, so dito pala sa mismong pinakataas ng parking area, makikita na natin yung pool nila dito. Mula doon sa parking, kailangan nating maglakad para makalapit tayo doon sa pinaka pool nila dito. Lapit lang, konting lakad lang at makikita nyo na. Ito ang Hidden Paradise Resort na matatagpuan din sa Barangay Magsaysay, Bayan ng Infanta, sa Quezon. Isa rin ito sa mga kilalang destinasyon sa Bayan ng Infanta para sa mga naghahanap ng tahimik at relaxing na lugar. Dito ay may malinis at malamig na mga natural na pool na nagmumula sa tubig bukal. Ang ganda ng kulay ng tubig, oh. Turquoise. Dito sa pinakataas makikita natin tatlong pool na merong malaki, may katamtaman lang, tapos dito merong maliit. Yung pool nila dito pwede sa matanda at pwede rin sa bata. Pwedeng mag-swimming dito at tamasain ang sariwang tubig mula sa mga bundok. So itong pool na nakikita natin, ang lalim daw nito ay 5.5. At yung katabi naman na pool, ito daw ay 8 feet.
So ito yung malalim na pool dito, na kung talagang mahilig kayong maligo sa mga malalalim na swimming pool, ito talagang mag-e-enjoy kayo dito sa pool na to. Yung tubig na nilalagay nila dito sa pool, ito daw ay bukal at nanggagaling sa kabundukan ng Sierra Madre. Tinatawag daw itong susong dalaga. Kaya naman kung naghahanap kayo ng malinis na swimming pool dito sa Infanta Quezon na bukal na tubig yung ginagamit nila, it's highly recommended na puntahan itong Hidden Paradise. Ang sarap maligo dito lalo na pag summer. May mga picnic cottages o kubo sa tabi ng mga pool na kung saan maaring magdala ng pagkain at mag-picnic kasama ang pamilya o mga kaibigan. Dito sa kabila mayroon pang pool. Tapos sa kagandahan, meron na umaagos na bukal na tubig dito na nagmimistulang waterfalls. Dalawa yung pool na magkadikit na nakikita ko rito. Ito tapos doon. Walong swimming pool ang makikita nyo rito sa Hidden Paradise. So dito sa bandang dulo, meron pang tatlo. Ito yung isa sa gitna, tapos doon meron pa oh. Imagine, walong swimming pool ang pwede ninyong pagpilian dito sa Hidden Paradise. Kaya masasabi ko na sulit na sulit ang magiging bakasyon nyo rito kung kayo ay naghahanap ng payapang lugar, yung nakapalibot ang mga puno at kabundukan, tapos sariwang tubig pa yung lalangoyin nyo sa mga ginawa nilang swimming pool dito. Para naman sa mga adventure seekers, meron dito na pwedeng akyatin upang marating ang mataas na spot para makita ang magandang view ng kagubatan at kabundukan na nakapaligid sa resort. Ayos, napuntahan na natin ang Hidden Paradise. At isa po yan sa mga pwede ninyong puntahan dito sa Infanta Quezon. Marami pa kayong pwedeng pagpilian ng mga tourist spot dito sa Infanta Quezon. So ngayon, pupuntahan na natin yung pinaka-highlights ng ginagawa nating paglalakbay dito sa Infanta Quezon. At ito nga po, ang Agos River. Wow, tingnan nyo yung kalsada na dinadaanan natin, no? Nagsisimula natin kumapal yung fog. Makikita natin dun sa mga puno ng pine tree. Yun oh. Woo! May mga pagkakataon din pala na nababalutan ng makapal na fog yung kalsada na dinadaanan natin. Nung dumaan tayo dito kanina, kitang-kita natin yung mga tanawing bundok dito sa gilid ng kalsada. Dahil nga ngayon, nagsimula ng balutin ng makapal na fog yung mga kabundukan, eh hindi na natin nakikita. At ramdam na rin natin yung malamig na panahon dito. Tingnan ninyo kung gaano kakapal yung ulap doon sa kabundukan, no? Wow! Look at the view! The scenery na makikita nyo rito. Woohoo! Ito yung dinaanan natin kahapon. At tiyempohan natin na makapal yung ulap sa kabundukan dahil nga kakatapusan ng ulan. Kita yata rito yung ilog na pupuntahan natin. Silipin muna natin. Uy, oo nga. Ito pala yung spot dito sa kalsada na makikita natin yung Agos River. Kahit medyo makulimlim na, pero makikita pa rin natin na ang ganda ng kulay ng tubig. Andito na ulit tayo sa pinakabababang bahagi ng kalsada na dinadaanan natin. At dito natin pwedeng masilip ang Agos River. Yan, dito tayo sa may Love Resort. Yan, pag nakita nyo yung Love Resort, pasok kayo dito.
Rough road lang yung dadaanan natin papunta dun sa pinakailog. Pero passable naman. Yun guys, oh. Ito na yung Agus River. Wow. Dito pa rin nakapwesto yung mga cottages na nakikita natin sa pinakataas. Oh. Alright. Narating na natin ang Agus River. Tingnan nyo naman ang kalangitan, makulimlim na. Pero umaangat pa din yung magandang kulay ng ilog dito sa Agus River. At narating na nga natin ang isa pa sa mga kilalang tourist spot dito sa bayan ng Infanta Quezon, ang Agus River. Ang tubig ng ilog ay karaniwang malinaw at may matingkad na kulay ng pinaghalong berde at asul na talaga namang kaakit-akit sa mata. Ang kulay na ito ay natural na resulta ng sariwang tubig na bumababa mula sa kabundukan ng Sierra Madre. Kapag mas malinaw daw ang panahon, mas lalo pang tumitingkad ang kulay ng tubig dahil sa refleksyon ng kalangitan at berdeng mga puno sa paligid. Kung makikita nyo rito sa malapitan, yung kulay ng tubig na to, grabe ang ganda guys. Ngayon ay hapon na, pero na-appreciate pa rin natin yung ganda ng kulay ng tubig. What if kung kayo ay pupunta ng sikat ng araw? Siguradong angat na angat yung ganda ng kulay ng Agus River. Sabi ng mga lokal na nakausap natin, sobrang dami daw ng mga bumibisita rito sa Agus River kapag Sabado, Linggo. So ngayon ay Thursday, kaya iilan lang yung mga bumisita na naabutan natin. At the same time, hapon na tayo nakarating dito. Dito sa gilid ng ilog, makikita natin yung malawak na batuhan. Tapos nakapalibot yung kabundukan ng Sierra Madre dito. Kaya naman talagang napakaganda ng kombinasyon ng mga tanawin na makikita nyo rito. Isa sa mga atraksyon ng Agus River ay ang mga cottages na nakalutang sa ibabaw ng tubig. Kaya naman, nagbibigay ito ng kakaibang karanasan na kung saan pwedeng lumangoy, mag-picnic at mag-relax habang napapalibutan ng tubig sa ilog at dunti ang tanawin ng kabundukan. Okay, ngayon kasama natin si Kuya Vincent, isang lokal dito sa Infanta Quezon. So Kuya, kung halimbawa merong gustong turista na rentahan yung floating cottage ninyo, magkano po yung renta? 1,500 po lang. 1,500 pesos. Kapag inarkila ninyo yung floating cottage dito sa Agus River, pwede na lang kayong dalhin doon sa mismong pinakagitna. Oo, At doon sa pinakagitna, pwede na silang maligo. So sabi ni Kuya, yung lalim daw ng Agus River, humigit kumulang daw sa 8 talampakan, yung pinakagitna. So yung pinakadulo lang daw yung dapat nating pag-ingatan dito dahil inaabot daw yon ng mahigit 10 talampakan. Bukod po sa ito yung nagiging kabuhayan ninyo na nagpaparenta kayo ng mga floating cottages, nakakahuli din po ba kayo dito ng mga isda? Madami po ditong nahuli katulad ng tilapia, yung mga karpa, saka yung mga banak. Tapos may mga agat din. Marami sari-sari ding isda na rin. Yun. Meron din ako nakikita rito Kuya Vincent na mga cottages dito sa lupa. So kung dyan, arkilahin naman ng mga turista, magkano naman po ang pwede lang ibayad? 500 po lang sa simula umaga yun hanggang hapon. So kung gusto nyo naman na mag-overnight stay dito sa Agus River, sa mga kubo nila, ang bayad naman daw ay 1,000 pesos Hanggang 1,500. hanggang 1,500. Depende sa size ng kubo na arkilahin nila. Kung sakaling gusto nilang magpaluto, pwede naman sa inyo. Pwede rin po magpaluto dyan. Ano naman po yung mga pagkain na pwedeng iluto dito? May dong manok, may baboy, may isda. Alin po dyan yung floating cottage ninyo? Yung floating po namin, yung orange flag po kami. Itong kulay orange. Dalawa? Tatlo po yan, tatatlo lang. Ito tatlo na to. So ito pala yung kila Kuya Vincent. So kung sakali na mapapasyal kayo dito sa Agus River, yan, pwede kayo dito sa orange flag ni Kuya Vincent. At makikita nyo naman, ang bait ni Kuya Vincent na kausap. Aalagaan kayo ni Kuya Vincent dito sa Agus May mga River. lifeguard dito, hindi kayo May mga lifeguard din ano? Okay, sige. Kaya salamat po sige po. Ayun. Nakipakita ko na sa inyo ang ganda ng Agus River, pati yung mga impormasyon about sa mga floating cottages nila. Kung pupunta kayo dito, agahan ninyo para mas ma-enjoy ninyo yung spot dahil talagang napakaganda
ng natural na spot dito sa Agos River. Okay guys, maraming salamat at kita-kits po tayo sa ating susunod na motorcycle adventure dito pa rin po sa probinsya ng Quezon. Abangan nyo yan. Sana namang hindi malilimutang karanasan ang ating nagawa dito sa bayan ng Infanta Quezon. Kaya hanggang sa muli, sama kayo sa aking paglalakbay at pagtuklas sa ganda ng Pilipinas gamit ang aking motorsiklo. It makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. It really makes me wonder. Sa dami ng munisipalidad na meron ng lalawigan ng Quezon, masasabi ko na isa sa mga dapat mong bisitahin ay ang bayan ng Real. Bakit? Dahil mula sa maliwalas na coastal road na iyong dadaanan, mga tanawin ng kabundukan at kagubatan, asul na karagatang Pasipiko, malinis at malinaw na ilog, at talon na parang obra ng kalikasan. Yan ang mga dahilan kung bakit sa bawat kilometro ng iyong biyahe at gagawing paglalakbay ay sulit na sulit sa ganda ng mga tanawin na meron ng bayan ng Real. Kaya sa videong ito, sama kayong muli sa ating panibagong episode sa ginagawa nating paglalakbay sa probinsya ng Quezon. Magsimula tayong mapamangha sa mga baybaying daan na ating madadaanan. Nakaka-relax yung tunog ng dagat. Pupuntahan din natin ang isa sa mga nakatagong hiyas ng Real, ang Balagbag Waterfalls. Grabe guys, napakaganda pala dito sa Balagbag Waterfalls ng Barangay Malapad, Real, Quezon. Isa pa sa ating bibisitahin ay ang Tulay ng Lubayat, na kung saan ang lugar na ito ay tahimik at payapa na may mga tanawin ng kabundukan at ilog. Napakalinaw ng tubig dito. Kitang-kita natin yung mga bato sa ilalim ng ilog. Hanggang marating natin ang ating huling destinasyon sa probinsya ng Quezon, ang Kamay ni Jesus. So, ito yung pinakapalatandaan na kayo ay papasok na ng Real Quezon. Dahil itong arko na yan, ito yung pinaka-boundary ng bayan ng Infanta sa kabayan ng Real Quezon. Time check, 10 AM at papunta na tayo ngayon sa Pagbilao, Quezon. So, yung kahabaan ng kalsada o yung kahabaan ng biyahe na gagawin natin, yung mga tourist spot na pwede nating madaanan ay hihintuan natin, no? So kagaya ngayon, ang plano namin ni Suki na unang pupuntahan na tourist spot, dito po yan sa Real Quezon. Dahil dadaanan natin to, itong Balagbag Waterfalls. So mula rito ay magbabiyahe pa tayo ng 26 minutes, 17 kilometers at mararating na natin ang Balagbag Waterfalls ng bayan po ng Real Quezon. Dito sa Real Quezon, alam niyo na pwede pagpilian ng mga beach resort sa gilid lang ng kalsada. At ito ang kalsada ngayon na dinadaanan natin. Ito po yung Fami Real Infanta Road. Dumadaan na tayo sa Coastal Road. Dito sa kaliwang bahagi natin, dagat na yan ng Real Quezon. Tapos mayroong spot dito na pwede tayong huminto. Meron ako nababasa rito na yan, I love Kapalong. Dito po yan sa Real Quezon. At kung makikita ninyo, may mga humihinto talaga dito para magpa-picture. Dahil yung background sa picture ninyo, dagat ng Real Quezon. Ganda, oh. Lapit pa tayo ng konti. Ayun, makikita natin dito yung mga rock formation
sa gilid ng kalsada, oh. Wow. Dito sa kalsadahan ng Real Quezon, may pagkakahawig siya sa Baler Aurora o some part ng Dingalan. Ganun yung itsura. Dito pa lang sa kalsada, amoy na natin yung sariwang hangin na nanggagaling sa karagatan ng Real Quezon. Kaya ang sarap din mag road trip dito. Tingnan pa natin sa bandang dulo, baka meron tayong madaanan na mas open na kalsada na mas makikita natin yung buong ganda ng karagatan dito. Andito na tayo sa Barangay Cabalong, Real Quezon. Mula po dito, magmomotor pa tayo ng 10 minuto. 6.5 kilometers, mararating natin ang Balagbag Waterfalls. Eto, may open area, oh. Wow. Kaso hindi tayo makalapit. Sayang, oh. Ginagawa yung kalsada kaya may mga harang. Pero kung makikita mo dito, yung Pacific Ocean, asol na asol ang tubig. Tapos makikita natin yung ganda ng alon ng karagatan na humampas doon sa dalampasigan, oh. Tingnan nyo naman ang tanawin ng Pacific Ocean. Ganda. Meron tayong kakaliwaan dito. Sabi ng mapa natin. Wow. Look at the view. Ang taas ng bundok, tapos puno ng nyug. Ito. Ito na yung kakaliwaan natin. Yan, tandaan nyo na lang yung mga dinadaanan natin para hindi kayo mahirapang hanapin. Pupuntahan nyo rin ang Balagbag Falls. So mula dito sa nilikuan natin, 5 minuto pa tayong magmumotor. Mararating na natin ang Balagbag Falls. Ang kapal din ng mga punong kahoy sa gilid ng kalsada sa dadaanan natin papuntang Balagbag Waterfalls. Dito pala nakapwesto yung Paninap Beach Camp 1, Tingnoan, Real Quezon. Yung napuntahan natin yung Paninap Beach Camp 2. Marami daw yung Paninap Beach Resort dito sa Real Quezon. Nasa 4 yata o 5, kung di ako nagkakamali. At sabi ng mga nakausap natin, yung Paninap Beach 1 Camp na yan, yan yung pinakamagandang resort ng Paninap dito sa Real Quezon. Coastal Road din pala yung dadaanan natin dito papunta ng Balagbag Waterfalls. Ay, huminto si Suki. Tabi muna tayo. Ito, mas nakalapit tayo sa dagat. Woo! Grabe. Nakaka-relax talagang pagmasdan. Ang ganda ng Pacific Ocean. Dito sa pinakataas ng kalsada, pag tumingin tayo din sa baba, makikita natin yung mga nagalakihang bato, tapos yung hampas ng karagatan, no? Ang sarap sa pakiramdam, yung habang nagmomotor ka, dumadaan ka sa karagatan. Nakaka-relax yung tunog ng dagat. Grabe, ang ganda guys, oh. Malapit na tayo dun sa Balagbag Waterfalls. Hanapin na lang natin kung saan yung pinaka jump off. 1 minute na lang, nandun na tayo. Dito meron pang picture, no? Pwede rin kayong huminto rito sa part na to. Ayan, may nakasulat I love Malapad. Tapos yung background sa picture ninyo, itong mga rock formation, tapos karagatan dito sa Real Quezon. Solid guys, oh.
Panalo. Ang dami nyo pwedeng hintuan dito sa gilid lang ng kalsada. Road trip nyo pa lang, mag-enjoy na talaga kayo dito. Ayun, eto na. Alright, dito pala nakapwesto sa may kurba. Yan, Balagbag Waterfalls. Located pala siya sa Barangay Malapad. Yung nakita natin kanina na signage doon na mayroong magandang tanawin. Welcome to Balagbag Falls. So dito yung pinaka parking area nila. Alright. So nagbayad tayo dito sa may tindahan ng 80 pesos. Bali kasama na dun yung entrance fee saka yung babayaran sa tourism office. Dito merong nakasulat na I love Balagbag Falls. Pwede kayo magpa-picture dyan. Sa pagpunta po ng Balagbag Waterfalls, hindi na natin kailangan na may kasamang tour guide. Kahit tayo, mapupuntahan daw natin ang Balagbag Waterfalls. At ang sabi, mga nasa more or less 5 minutes lang daw yung lalakarin natin at mararating na natin yung pinaka Balagbag Falls. Maayos din yung lalakaran natin dito. Sementado na, malilim dahil nakabalot yung makakapal na puno dito. Ang tataas. Ngayon ay malapit na mag-alas 12 ng tanghali, pero hindi natin naramdam yung init ng panahon dito sa nilalakaran natin. Kaya magiging presko din yung paglalakad nyo rito, maginhawa. Ang dami nyo makikita na naglalaki ang mga bato sa nilalakaran ninyo. Tapos maririnig nyo dito yung lagaslas ng tubig, yung pinakaagos ng tubig doon sa malalaking bato. Available din pala dito ang mga cottages. So kung kasama ninyo ang inyong mga barkada, pamilya, meron kayong pwedeng pwestuhan dito. Pwede kayong tumambay. Dito na rin kayo pwedeng kumain. Konting lakad lang pala, mararating na natin yung Balagbag Waterfalls. Ito ang Balagbag Waterfalls na matatagpuan sa Barangay Malapad. Isa rin ito sa mga maituturing na nakatagong hiyas sa bayan ng Real sa probinsya ng Quezon. Ang talon ng Balagbag ay may 2 layer at may kabuuang taas na 50 metro na napapalibutan ng malalaking bato at matataas na puno. Ang mababang layer ng talon ay may ilalim na 8 hanggang 10 talampakan na kung saan dito ang magandang spot para lumangoy at tumalon sa sariwa at malamig na tubig ng talon. Yan ang Balagbag Waterfalls. Tingnan nyo naman kung gaano kataas. Mula doon, no? Hanggang dito. Makikita natin yung bagsak ng tubig at nakaka-relax yung tunog ng waterfalls na to, no? At ito naman yung pinaka-lagoon na pwede nating paliguan dito. Kahit kasalukuyan may naliligo. Ayan. May mga nauna sa ating bumibisita rito. Ang sarap pagmasdan ng Balagbag Waterfalls dahil nakikita natin dito yung kombinasyon ng mga tataasan na puno, berdeng berde. Samahan mo pa ng matayog na waterfalls ng Balagbag. Nakikita ko rin na malinis yung tubig, malinaw. Kaya okay na okay maligo dito sa Balagbag Waterfalls. Sinubukan naming puntahan ang mataas na bahagi ng talon. Kailangan nating dumaan sa mga bato para makatawid sa kabila. Dito ay may hagdan para makaakyat tayo at mas makalapit sa talon ng Balagbag. Sa pinakataas ay bubungad sa inyo ang mataas at malakas na bagsak ng tubig na nagmumula sa ilog at kabundukan. Okay, narating na natin yung pinakataas nitong Balagbag Waterfalls. Pagmasdan nyo guys kung gaano kaganda ang talon na to. Kanina, nung tayo ay nasa baba, nakikita natin itong pinakataas. Kung kayo ay lalapit, grabe, mas nakakalula. Ang Balagbag Waterfalls, may pagkakahawig siya sa Aliw Falls ng Luisiana, Laguna. Ito naman yung pinaka-lagoon na pwede ninyong paliguan. And then pwede kayo lumapit doon
sa pinakabagsak ng tubig. Pwede kayo maupo doon habang naliligo. Refreshing yung lugar na ito guys. Napakaganda. Sana mapuntahan nyo rin. Ang napakagandang tanawin dito. Malamig na hangin at tunog ng bagsak ng tubig. Yung pakiramdam ba na para kang nasa isang nakatagong paraiso. Alright, napuntahan na natin ang Balagbag Waterfalls dito po sa Real Quezon. So yung susunod na destinasyon na pupuntahan natin, meron daw rito isang tulay na marami ding humihinto doon at maraming bumibisita. Yun yung ating susunod na destinasyon dito po sa ginagawa nating paglalakbay sa Quezon. Okay, let's go! Dito sa Real Quezon, napansin ko lang na yung karagatan nila more on mabato talaga. Kahit yung mga beach resort na nakikita natin dito na dinadaanan, kaya pangkaraniwan makikita mo rito sa Real Quezon, yung mga beach resort nila meron ng swimming pool. Itong tulay na pupuntahan natin, isa rin ito sa mga sikat na pinupuntahan o hinihintuan ng mga nakakapasyal dito. Minto si Suki, mukhang malapit na yata. Ayun, ito. Ito yung nakita natin sa Facebook. Lubayat Bridge pala yung pangalan niya. Wow, grabe guys, ang ganda ng tubig. Ang linaw. Ito ang Lubayat Bridge. Isa rin sa mga iconic na spot sa bayan ng Real sa Quezon na madalas binibisita ng mga motoristang dumaraan sa Lubayat Road. Ang tulay ay may magandang tanawin ng mga bundok at kagubatan sa paligid na nagbibigay ng refreshing at scenic view, lalo na sa mga nagmomotor at mahilig mag-road trip. Dito ay may nakakabighaning ilog na dumadaloy sa ilalim ng tulay. At makikita na rin dito ang ilog na kumukonekta na sa karagatan ng Real Quezon. May pagka-turquoise din yung kulay ng tubig dito. Tapos makikita natin doon sa bandang dulo yung agos ng tubig. At meron ding mga cottages dito sa right side. So may mga time siguro, especially Saturday, Sunday, na marami din na mga bumibisita rito para maligo. Kaya ngayon alam ko na kung bakit marami talagang humihinto sa tulay na to. Dahil bukod sa napakagandang kulay ng ilog, ay yung mga nakapalibot na kabundukan ng Sierra Madre na may makapal na puno yung makikita nyo rito. Dito sa kanan at dito rin sa kaliwa, ang ganda ng view. Okay dito guys, kapag napasyal din kayo, nagawi kayo sa lugar na to, hinto kayo dito sa tulay at magpa-picture kayo. Pwede rin kayong maligo rito kung gusto ninyo. Para sa mga motorista at nature lovers na napapadaan sa Lubayat Bridge, ito ay isang magandang spot para magpahinga, mag-photo op at damhin ng tahimik na paligid. Try nating bumaba dito sa may pinaka campsite o yung cottages na nakita natin. Meron palang resort dito. Ang pangalan ay Shuya Riverside Resort.
Subukan natin kung pwede tayong pumasok rito. Kahit sightseeing lang tayo. Ito yung mga cottages na nakikita natin kanina dun sa pinakataas. Wow, ang ganda pala dito sa baba. Sa ibaba ng tulay ay may isang simpleng resort na matatagpuan. At dahil nasa tabi ito ng ilog, may mga natural na pool ang resort na kung saan maaaring mag-swimming at mag-relax sa malinis at malinaw na tubig na direktang nagmumula sa kabundukan. Andito na tayo sa pinakababa nung nakikita natin na mayroong mga cottages. Ito pala yung Schuyler Riverside Resort. Dito po yan sa Real Quezon. At tapatan natin ngayon na walang masyadong bisita. Ilan lang din yung mga nakikita ko naliligo dito. Meron tayong lalakaran dito na mabato para mas makalapit tayo doon sa ilog. Napakalinaw ng tubig dito. Kitang-kita natin yung mga bato sa ilalim ng ilog. At kung hawakan natin yung tubig, hindi siya ganon kalamig, kaya masarap maligo dito. Kaya po kung kayo ay pupunta rin dito sa tulay at gusto nyong maligo dito sa ilog, pwede kayong bumaba dito sa Riverside Resort. 50 pesos lang po yung entrance fee na babayaran ninyo. At pwede na kayong magtampisaw sa napakagandang ilog dito po sa Real Quezon. Puntahan nyo to guys. Napuntahan na natin yung tulay sa yung ilog. Ngayon, ang susunod nating destinasyon, papunta naman kami ni Suki sa Lokban, Quezon. Pupuntahan natin yung Kamay ni Jesus. Medyo may kalayuan yung magiging biyahe natin na to. Siguro baka mga nasa kulang 2 oras yung gagawin namin na pagmumotor hanggang mapuntahan natin yung susunod natin na destinasyon. Yung kalsada pala na dadaanan nyo dito papunta ng Lokban, Quezon, unlimited din yung mga kurbadahan. Ito yung kasalukuyan na dinadaanan natin. Tapos makapal din yung mga punong kahoy sa bawat gilid ng kalsada. Kita nyo naman kung gaano kapresko, kung gaano kasarap yung simoy ng hangin na nalalanghap natin na pumapasok sa helmet, no, pag nandito na kayo. Talagang dito sa Quezon, road trip pa lang, mag-e-enjoy na kayo. Bukod sa magaganda yung mga kalsada nila, talagang bawin-bawi kayo sa mga tanawin habang kayo ay nasa biyahe. At nagpatuloy ang ating pagbaybay sa tila ba walang katapusang liku-likong kalsada na bahagi pa rin ng bayan ng Real Quezon. Inabutan na rin tayo ng malakas na buhos ng ulan. Ayan na, lumakas na naman yung ulan. At dahil nga tayo ay dumadaan sa kalsadahan ng mga kabundukan, pangkaraniwan na natin itong nararanasan, ano? Nakaramdam na rin tayo ng gutom sa biyahe, kaya naghanap na kami ng pwedeng makainan dito sa ruta ng ating dinadaanan. Meron kaming nadaanan dito na karenderya habang binabaybay natin ang kahabaan ng kalsada papunta po ng Lokban. So ang ganda sa lugar na to, pagka kumain kayo, may overlooking dito sa baba. Makikita natin maraming mga puno ng niyog. Ayan guys, oh. Diba? Solid. Luntian din na tanawin yung makikita natin dito habang tayo ay kumakain. So kasama yan sa mga ginagawa natin na pagmamotor, yung pagbabahagi sa inyo ng mga lugar na ating kinakainan, pati yung mga pagkain na ating kinakain. So pagkain nitong nilagang kalabaw. Nakabalot sa plastic yung kanin nila. Ang sarap ng nilagang kalabaw dito sa Real Quezon, guys. Sana matikman nyo din to pagka napasyal kayo dito sa Real Quezon.
Sabaw pa lang, ulam na. Ito yung karne ng kalabaw. Oh. Sarap. Alright, tapos na tayong kumain. Nakatikim tayo ulit ng nilagang kalabaw. At dito pa sa Real Quezon. Ang sarap ng nilagang kalabaw nila dito. Sana matikman nyo din kapag napasyal kayo dito sa Real Quezon. Malayo-layo pa yung biyahe natin. Mga nasa kulang 2 oras pa mula rito hanggang sa Kamay ni Jesus. Mahaba-haba pa to. Baka makarating tayo doon ng mga 5 PM na siguro. Kaya may nakasulat, welcome Laguna. Alright, probinsya na tayo ng Laguna ulit. Alright, pagkatapos nating daanan ang Real Quezon, andito na tayo ngayon sa probinsya naman ng Laguna, dito po sa bayan ng Siniloan. Grabe yung mga twisties na dinahanan natin doon sa Real Quezon, unlimited. At kahit dito sa bayan po ng Siniloan, Laguna, walang katapusan din yung mga kurbadang kalsada na dadaanan nyo dito. Which is, yung mga ganitong disenyo ng kalsada pangkaraniwan na nga, dahil nga kabundukan yung dinadaanan natin, mountain pass. Bale, 2 bahay na yung dinadaanan natin ngayon sa probinsya ng Laguna. Yung una Siniloan, tapos ito na nga yung Fami, Laguna. Sa ruta na ating dinadaanan patungo sa Lokban, Quezon, ay dadaan din pala tayo sa mga ilang bayan ng probinsya ng Laguna bago natin marating ulit ang probinsya naman ng Quezon. Nakadaan na tayo ng Pakin, Laguna. Ito naman ngayon yung dinadaanan natin, Paete. Sunod-sunod na to, dadaan tayo ng Lumban, tapos Cabinti. Okay guys, dito na tayo sa Lumban, Laguna. Time check 4:30 PM. 58 minutes pa yung biyahe natin. Bali nasa 39 kilometers papuntang Lokban, Quezon. Narating na rin natin ang bayan ng Pagsanhan, Laguna. Nadaanan din natin ang magandang kalsadahan ng bayan ng Cabinti. Pagkatapos ng Cabinti, dito naman tayo dumadaan sa bayan ng Luisiana. Andito na tayo sa bayan naman ng Luisiana, Laguna. Ayan, tingnan nyo. Ito yung waterfalls na sikat dito, Hulugan Falls. Yan guys. Magbumotor pa tayo ng 29 minutes para marating ang Kamay ni Jesus ng Lokban, Quezon. At makalipas ang ilang oras na pagmumotor, sa wakas, nakarating ulit tayo sa probinsya ng Quezon. At dito, sa bayan ng Lokban. Yun, ito na, Lokban, Quezon. Alright, welcome to Lokban, Quezon. Narating din natin ang Lokban, Quezon guys. Time check 5:14 PM. 14 minutes na lang. Ando na tayo sa Kamay ni Jesus. Grabe, ang layo pala mula doon sa Real Quezon, ano? Tapos dadaan pa kayo sa ilan sa mga bayan ng probinsya ng Laguna bago nyo marating ang Lokban, Quezon. Mahaba-habang biyahe din. Ngayon, nagbabalik ulit tayo sa probinsya ng Quezon. Alright, let's go! Meron palang part ng kalsada dito sa Lokban, Quezon na hindi maganda. Sira-sira na yung mga asfalto. Kaya guys, ingat kayo kapag nandito na kayo sa part na to. Oop, yeah. Grabe yung kalsada pala dito. Anog yung buong katawan natin eh. Sana maayos to kasi ganda ng lugar nila, oh.
luntihan ninyong tanawin na makikita mo dito, mga nagtatayugan na puno ng nyug. Doon sa may pinakabungad, pagpasok nyo ng arko ng Lucban, Quezon, hindi ganun kaganda yung kalsada, pero meron ding maayos. Sana sa mga susunod na taon maging maayos yung kalsada ron, dahil ang ganda ng lugar na to. Okay, 1 minute na lang, nandun na tayo sa Kamay ni Jesus. Meron tayong kakaliwaan dito. Inabot na tayo ng halos 5:30 bago natin narating. Yan, kaliwa tayo dito. Welcome pilgrims to Kamay ni Jesus. Alright. Take the next right, then turn right. Ito pala yun. Next right, then you will arrive at your destination. Pwede pa kaya tayong makakyat kahit ganitong oras na tayo nakarating. Ginawa talaga namin lahat ng makakaya namin para marating lang to ngayon. Kailangan natin na mag-trek papunta doon para mapuntahan yung Kamay ni Jesus. Narating na nga natin ang Kamay ni Jesus dito sa bayan ng Lucban, sa Quezon. Isa ito sa mga tanyag na pilgrimage site at healing shrine na matatagpuan sa ating bansa at nagiging sentro ng pananampalataya at debosyon ng maraming Katoliko, lalo na tuwing mahal na araw. Ang dambuhalang rebulto ni Jesus na nasa tuktok ng burol ay halos 50 talampakan ng taas. Upang makarating dito, kailangan umakyat ng humigit kumulang 300 na baitang. Ito ay sumisimbolo ng pagsusumikap ng mga deboto patungo sa kanilang pananampalataya at panalangin. Habang ikaw ay umaakyat sa hagdan, matatagpuan mo ang mga life-size Station of the Cross na nagpapakita ng mga tagpo sa buhay at sakripisyo ni Kristo. Kung minsan para maging sulit talaga ang biyahe, kailangan mo lang ang mga panalong tanawin. At dito sa bayan ng Pagbilao, talagang winner ka dito dahil hindi malayong pinagpala ng kalikasan ang bayang ito. Mula sa mga luntiang tanawin, makulay na isla, malawak na karagatan na may malinaw na tubig, puting buhangin, mga natural na atraksyon tulad ng kuweba na konektado sa White Sand Beach at sandbar na tila hinulman ng kalikasan sa gitna ng karagatan. Kaya sa videong ito, dadalhin ko ulit kayo sa isang masayang paglalakbay na puno ng mga tanawin at kakaibang karanasan. Mula sa ating biyahe, Tapos dito makakita tayo ng mga nakatusok na kawayan. Ang hinuhuli pala dito, talaba. island hopping, na kung saan pupuntahan natin ang mga hidden gems ng bayan ng Pagbilao, Quezon, tulad ng Kuwebang Lampas. Kaya pala tinawag na Kuwebang Lampas ito dahil tagusan yung kuweba. At ang tila nakalutang na buhangin sa gitna ng karagatan, ang Bilaran Sandbar. Tingnan nyo guys, meron tayong nakita na starfish dito sa Bilaran. Dito sa kalsada na dinadaanan natin, amoy na amoy natin yung amoy ng kopra. Napakabango. Dahil nga ang daming mga puno ng nyog na makikita dito. At isa yan sa mga pangunahing produkto dito sa Pagbilao, Quezon, o kahit sa buong probinsya ng Quezon. Take the next. Dito sa kalsada na dinadaanan natin, merong isang malaking bundok, oh. Bulubundukin din dito sa Pagbilao, Quezon. Okay, kailangan natin kumanan dito.
papasok doon sa pupuntahan natin, Kuwebang Lampas. Okay, right turn tayo dito. Alright. Meron palang release ng trend dito. Yeah. Nagpatuloy tayo sa ating biyahe papunta sa ating destinasyon. Maayos din ang kalsada na ating dadaanan dito. May mga bahagi din ng kalsada na medyo may kataasan. May mga part din pala na ahon dito sa dadaanan nyo papunta sa Kuwebang Lampas. At yung kalsada, sakto lang din, hindi ganun kalabad. Mapuno ang paligid, kaya sariwang hangin din ang malalanghap nyo dito habang nasa biyahe. Uphill, downhill, tapos maraming puno sa gilid ng kalsada. Dead bundok din to. Yan yung kondisyon ng kalsada na dadaanan ninyo. Pasok ang 4 wheels dito. Meron din tayong madadaanang ilog sa gilid ng kalsada na napapalibutan ng makapal na bakawan. Ito, meron tayong tuloy na dadaanan. Silip tayo sa baba. Ang kapal ng mangrove dito. Yun, no? Wow. Dito sa itaas ng tulay, makikita natin yung malawak na ilog. Tapos dito sa kanang bahagi natin, makikita yung makapal na bakawan dito. Ang ganda. Makikita natin dito sa ilog, may mga nakatusok na kawayan. Dito daw inuhuli yung mga talaba. Ang sarap siguro ng talaba dito sa Pagbilao, Quezon, no? Ang daming nakatusok na kawayan hanggang dun sa pinakadulo. Ang ganda rin ng tanawin na makikita nyo rito sa ilog na dadaanan nyo papunta sa Kuwebang Lampas. Meron ako nakikita bundok dito sa kaliwang bahagi natin. Rock formation siya, tapos nabalutan siya ng makapal na punong kahoy. Ang lakas ng dating nung itsura ng bundok na makikita nyo rito. Ang sarap din magmotor dito, oh. Ang ganda ng kalsada. Pagkatapos ng ilang minutong pagmumotor ay narating na natin ang barangay Ibabang Pulo ng Pagbilao, Quezon. Na kung saan, dito ang lugar na sasakay tayo ng bangka papunta sa mga destinasyon na gusto nating mabisita. Okay guys, narating na natin itong planta dito po sa barangay Ibabang Pulo ng Pagbilao, Quezon. So ngayon, ang gagawin natin, sasakay tayo ng bangka for island hopping. So ang mga plano namin puntahan ay yung Kuwebang Lampas, saka yung sandbar. Sana lang swertein tayo na makita o magpakita yung sandbar para maibahagi namin sa inyo, kasi nagpapakita lang yon kapag low tide. Kasama na rin natin ang bangkero na si Kuya Henry na maghahatid sa atin sa Kuwebang Lampas at Bilaran Sandbar. Kailangan pa nating magmotor ng ilang minuto para puntahan ang mismong sakayan ng bangka ni Kuya Henry. Dito pala talaga yung daan papunta dun sa sakayan ng bangka. So kung mapapanood ninyo yung video natin, magiging pamilyar na kayo. Ito, masikip na yung daan. Ito na yata yung pwesto nila kuya. Yun, nakikita ko na yung dagat. Yeah. Makikaraan po. Salamat po. So hindi na to passable sa sasakyan. Motor na lang yung makakapasok dito. Pasikip ng pasikip. Buti na lang nakamotor tayo, kaya kasya lang yung motor natin sa daan. Alright, makikaraan po. So dito natin iiwan yung aming mga motor sa may tapat ng tindahan. Safe naman dito dahil pwesto ito nung may-ari ng bangka
na sasakyan natin. Hello. Hi. Hello. Nagsasaya ng mga lokal dito. So, ito yung pwesto ng sakay ng bangka. So, kung kayo ay pupunta rin doon sa mga pupuntahan natin, yan, makikita nyo rin to. Yung una nating pupuntahan sa gagawin nating island hopping is yung Kuwebang Lampas. Sabi ni Kuya Henry o si Kuya Box, ay nasa 15 minutes lang yung magiging biyahe natin at mararating na natin ang Kuwebang Lampas. Ito na yung nilalakaran natin ngayon dito. Mga bato. Papunta doon sa bangka. So ngayon nakikita natin na maraming kalat dito sa nilalakaran natin. Gawa daw ng hangin habagat at bagyo. Kaya tinangay itong mga dumi. Pero dati daw ito ay puro buhangin. Tingnan ninyo yung mga limestone na makikita nyo rito habang kayo ay naglalakad. At eto na, yung karagatan, no? Nasa gilid na natin. Ayun, yung bangka na sasakyan natin. Pagkatapos nating maglakad ng mga 3 minuto, narating na natin yung bangka na ating sasakyan papunta doon sa mga plano nating puntahan. Alright, umaandar na yung bangka natin papunta sa ating unang destinasyon, Kuwebang Lampas. Let's go! Habang tayo ay nakasakay sa bangka, yung mga tanawin na nakikita natin dito, yan, limestone na nabalutan din ng mga puno. Ang sarap pagmasdan ng mga tanawin na nakikita natin dito habang tayo ay nakasakay ng bangka at nakikita ang malawak na karagatan dito po sa Pagbilao, Quezon. Meron pala tayong dadaanan dito na power plant. Tapos minakita pa tayo na isang malaking barko. Ito yung power plant, guys, oh. Belong to you. Belong to you. At yan, meron na tayong isla na dadaanan dito. Yun, nakikita ko na yung kuweba. Ayun guys, oh. Alright! Woo! Hey, let me take your hand. And baby, say please. Grabe, ang ganda ng kulay ng buhangin. Pinong-pino. Puting-puti. Wow! Woo! Kuwebang Lampas! Tingnan nyo naman kung gaano kalinaw yung tubig, guys. Okay guys, narating na natin ang Kuwebang Lampas. So ito yung pinaka cave na makikita nyo rito. Ito naman yung white beach na makikita nyo rito sa Kuwebang Lampas. Ito ang Kuwebang Lampas, isang kilalang destinasyon na matatagpuan sa Barangay Ibabang Pulo, Bayan ng Pagbilao, sa Quezon. At bahagi ito ng Pagbilao Grande Island. Ang lampas sa pangalang Kuwebang Lampas ay tumutukoy sa likas na arko na maaring tawirin mula sa isang dulo ng dagat patungo sa kabilang bahagi nito. Ang kuweba ay tila tulay na binuo ng kalikasan na nagbibigay daan para sa mga turista na gustong maranasan ang paglalakbay sa pagitan ng dalawang bahagi ng beach sa iisang spot. Ito yung pinaka loob ng kuweba na makikita nyo rito. So kaya pala tinawag na Kuwebang Lampas ito dahil tagusan yung kuweba. Ito yung pinaka butas ng isa, tapos doon sa dulo
makikita natin may butas na maliwanag. So kaya tinawag siya na Kuwebang Lampas. Sa bawat dulo ng butas ng kuweba, mayroong pwesto na pwede kayong maligo. Dito sa pinakaloob, mararamdaman natin yung malamig na simoy ng hangin dahil nga natatakpan ng sikat ng araw. So ngayon nakikita natin na mayroong mga turista rito sa loob. Marami tayong makikita rito na mga bato sa pinakailalim. Limestone yung bato rito. Tingnan nyo kung gaano kalinaw yung tubig dito. Kitang-kita natin yung mga bato dun sa ilalim ng karagatan. Tapos meron pa tayong nakikita na maliliit na mga isda. At tingnan nyo naman yung kabundukan na makikita nyo rito, nasa likod natin. Bundok na bato, tapos makapal yung mga puno. Kaya po kung kayo ay nagpaplano din na puntahan ang Pagbilao, Quezon at libutin ang ganda nito, kasama nyo po sa listahan itong Kuwebang Lampas. Sulit ang biyahe nyo dito. At dahil sa malaparaisong tanawin nito, maputing buhangin at malinaw na tubig ng dagat, naging popular itong atraksyon sa bayan ng Pagbilao, Quezon para sa mga lokal at dayuhang turista. Andito tayo ngayon sa Pinong Buhangin na makikita nyo rito sa Kuwebang Lampas. Tingnan nyo naman kung gaano kapulbos ang buhangin dito. Yan, no? Grabe, pinong-pino, no? Sa mga ganitong beaches na pinupuntahan natin, no? Talagang malaki yung binibigay na ganda kapag maputi yung buhangin sa karagatan, no? Talagang nakakainggan yung maligo sa mga ganitong spot na makikita natin sa ating bansa. Marami na tayong napuntahan ng mga white beaches dito sa Pilipinas sa ginagawa nating paglalakbay. Mapa norte man yan o mapa south, kahit sa parte ng Visayas. Pero dito sa Pagbilao, Quezon, kakaiba din yung natatanging ganda ng mga white beaches nila dito. At isa pa sa talagang gustong-gusto ko dito is yung kulay ng tubig. Medyo may pagka-green yung kulay niya. Tignan nyo kung gaano kalinaw yung tubig dito. Hindi tayo makaligo dito dahil hanggang ngayon daw ito ay private property. Pero sabi naman nung nakausap natin na nagbabantay dito, sa mga susunod na araw ay magiging public na at pwede nyo na rin isama ito sa bucket list ninyo, itong pagligo sa maputing buhangin nila. Pero kung gusto nyo pumunta ng Kuwebang Lampas, pwedeng-pwede, ito ay public. Makakapunta kayo sa loob ng kuweba at may mga pwesto din naman doon na pwede kayong maligo. Doon sa pinakabungad at dulo ng kuweba, may spot doon na mag-enjoy din kayo sa pagligo. Kagaya ng mga naabutan natin kanina. Naibahagi ko na sa inyo ang Kuwebang Lampas. Napuntahan na rin natin yung maputi at pinong buhangin dito. So ngayon, pupunta na tayo sa ating susunod na destinasyon sa ginagawa natin na island hopping. At ito nga po yung Bilaran Sandbar. Isa yan sa mga kilalang tourist attraction dito sa bayan po ng Pagbilao, Quezon. Okay, let's go! Nakasakay na ulit tayo ng bangka at patungo naman tayo sa Bilaran Sandbar. Kailangan pa nating magbiyahe ng kulang 20 minutos para makarating sa ating susunod na destinasyon. Habang tinatahak natin ang malawak na karagatan, ramdam na ramdam ko talaga yung excitement. Iba talaga ang vibe kapag nasa dagat ka. Sariwa at malamig na hangin ang iyong malalanghap at mga tanawin na sobrang payapa. Kuya Henry, bakit po ba tinawag na Bilaran Sandbar? Kasi kaya tinawag itong Bilaran Sandbar. Kaya sa gitna siya ng dagat na litaw ang buhangin, lalo pag mainit, kaya sinabing Bilaran Sandbar.
Yun. So nabibilad yung mga pupunta rito. Dahil nga walang silong. Open area, no? Kaya tinawag na Bilaran Sandbar. Tuwing kailan ba lumalabas itong napakagandang sandbar ng Pagbilao, Quezon? Pabago-bago ng litaw sila. Pwede sa umaga, tanghali, hapon. Bago-bago ng oras. Yun, narating na natin ang Bilaran Sandbar. Sakto, tsempohan natin nakalabas yung sandbar dito. So, swertihan lang din yung pagpunta rito na makikita natin yung sandbar dito sa Pagbilao, Quezon. At ito nga po yung Bilaran Sandbar. So, kailangan na nating bumaba ng bangka para makalapit tayo doon sa pinaka-sandbar. Ang Bilaran Sandbar ay isang mahabang white sandbar na isa rin sa mga tagong yaman ng bayan ng Pagbilao sa Quezon. Ito ay pinaniniwalaang likha ng mga alon mula sa pagtatagpo ng Pagbilao Bay at Tayabas Bay, kaya nakabuo ng mistulang nakalutang na buhangin sa gitna ng malawak na karagatan. Lumilitaw lamang ang Bilaran Sandbar kapag mababa ang tubig o low tide. Ang tubig sa paligid ng sandbar ay malinaw, kaya mai-enjoy nyo rin ang paglangoy dito at makikita ang iba't ibang uri ng isda at mga lamang dagat. Lapit tayo doon sa Bilaran Sandbar. Alright. Yun, no? So, hindi pala ganoon ka lalim yung lalakaran natin dito para makapunta doon sa pinaka-sandbar. Ang dami nyo makikita ng mga sea urchins dito sa ilalim ng dagat, pero ito daw yung mga sea urchins na hindi nakakain, sabi ni Kuya Henry. Alright! Woo! Narating na natin ang isa sa pinagmamalaking tourist destination ng Pagbilao, Quezon, ang Bilaran Sandbar. Matagal ko din pinangarap na mapuntahan ito at maibahagi sa inyo. At ito na nga po yung pagkakataon na narating natin ito. Grabe, iba yung pakiramdam kapag andito ka na. Ngayon, natsyempohan natin na kahit isang turista, wala tayong nakasabayan dito. Kaming dalawa lang ni Suki, saka yung bangkero na kasamahan natin. Pero may mga time daw dito na talagang punong-puno ng mga turista o bumibisita dito sa Bilaran Sandbar. So, swerte tayo kasi natsyempohan natin na nakalabas o nakalitaw ang Bilaran Sandbar. Yung mga tanawin na makikita nyo rito, kabundukan ng Quezon. May mga part din na makikita nyo rito ang isla ng Mindoro, ang isla ng Marinduque, tapos Batangas. Kaso ngayon, natsyempohan lang natin na maambon, kaya hindi natin nakikita yung mga nakapalibot na tanawin dito sa left side natin. Makikita rin natin dito yung Mount Banahaw. Yan nasa likod natin, no? Napakataas. Hindi lang natin nakikita yung buong bundok ng Mount Banahaw dahil tatakpan siya ng makapal na ulap. Sabi ni Kuya Henry, ang haba daw nitong Bilaran Sandbar kapag nakalabas lahat ay umaabot daw ng 400 meters. So ngayon, yung natsyempohan natin na sandbar na nakalitaw ay nasa 300 meters lang. Makakapaglakad kayo dito, ma-enjoy ninyo yung ganda ng mga tanawin na makikita nyo rito. At isa pa sa nagustuhan ko dito, yung alon ng karagatan dito sa Bilaran Sandbar ay hindi malakas. Kaya kung kayo po ay maliligo dito, siguradong mag-e-enjoy kayo. Tingnan nyo. Saka ang babaw lang niya. So kung gusto nyo ng medyo malalim, siguro hanggang dibdib, yung paliliguan ninyo, eh pwede kayong maglakad papunta roon. At dito sa Bilaran Sandbar, nakakakita kayo ng starfish. 2 starfish yung ating nakikita. Ito yung isa. Ito pa, oh. Wow. Marami daw talaga tayong makikita dito na starfish. Puntahan natin yung pinakadulo nitong Bilaran Sandbar.
Ito po yung pinakadulo nitong sandbar na nilalakaran natin. May mga pagkakataon siguro na kapag talagang sobrang low tide, lalabas pa yung mga buhangin dito. Dahil ngayon nakikita natin na meron ng tubig. Pero pwede pa ring lakaran dahil mababaw lang. Kaya sana, kagaya namin, kung sakaling plano nyo din bisitahin ang Bilaran Sandbar, sana po ay makita nyo rin ang ganda nito para sulit ang pagpunta nyo rito. Masasabi ko na isang simpleng paraiso ang Bilaran Sandbar. Mararamdaman mo talaga ang kalmado at ganda ng kalikasan dito. Isang lugar na parang hinulman ng kalikasan para magbigay ng katahimikan at kapayapaan. So kada biyahe ninyo, kahit konti yung sakay ninyo, 3,000 talaga yung magiging bayad nila. Oo sir, 3,000 talaga. Maximum ng 8 person. So ano naman po yung mga isla na pwede nilang puntahan dun sa 3,000 na yun? Meron tayo sir na mapupuntahan natin doon ng Isla Salamin, Tabing Ilog, Titans, at saka Kawayan Beach, at saka ang napakagandang beach namin talaga dito ay Guibang Lampas, at mapupuntahan mo rin ng Bilaran Sandbar. Sa mga followers and subscribers natin, kung gusto nyo pong makita rin ang mga tourist destination dito sa Pagbilao, Quezon, at gusto nyo ring mag-island hopping, kontakin nyo lang po si Kuya Henry, o kilala din siya dito na Kuya Box. Ito yung Facebook page niya at ito rin yung contact number niya. Kontak lang po kayo. PM lang kayo kay Kuya Henry. Okay na okay to, hindi kayo pababayaan dito. Ang kagandahan dito, kapag nakaramdam kayo ng gutom, gano'n kayo pwedeng bilhan ng pagkain. Kagaya nito, merong nagbebenta rito ng lumpiang toge. Yan. Sarap to, tapos may kasamang suka. Nagbebenta rin sila dito ng buko juice. Yan, nag-order na tayo. Andun yung bangka nila. Yun, kasalukuyan nagbabalat ng buko yung bata. Okay din, masarap din yung pintoge nila. Fresh buko juice, halagang 40 pesos. Tamis ng buko juice dito sa Pagbilao, Quezon. Inabutan na tayo ng malakas na ulan. Habang dito tayo sa Bilaran Sandbar. Pero okay to kasi habang umuulan, maliligo tayo. Okay, let's go! At inabutan na nga tayo ng malakas na ulan dito sa Bilaran Sandbar. Pero alam nyo, hindi ko ina-expect na ganito kasarap ang pakiramdam. Yung ulan, yung hangin, at yung malamig na tubig. Parang nakikipagsabayan sa ganda ng lugar. Ang sarap maligo. Habang andito tayo sa Bilaran Sandbar, inabutan tayo ng napakalakas na ulan. So ito yung pagkakataon na masarap maligo dito. Nag-enjoy tayo sa magandang tubig ng karagatan, maputing buhangin, at malakas na ulan. Woo! Isa pa sa mga nakakatuwang karanasan natin dito ay ang makasalamuha ang mga batang lokal na kasama natin. Yung tipong parang babalik tayo sa pagkabata. Tumatakbo, nakikipaglaro, at magkakasamang nagtatampisaw sa malakas na buhos ng ulan. Habang tayo ay masayang naliligo, nakita natin dito ang isang lokal na mangingisda. Marami din palang nahuhuling iba't ibang klaseng lamang dagat dito sa Bilaran Sandbar. Palang nahuli ng mga laman dagat. Iba't iba, may mga yung mga shell. Barong. Barong daw tawag dito. O yan barong. Tapos meron pang ano ba to ate? Igat? Igat. Ito lapu-lapu. Lapu-lapu, maliit pa. Maliit lang. Yan. Yan, lapu-lapu. Oo. Tapos ang taong nila dito, yan ang lalaki. Taong dagat, no? Grabe ha? Class B po na tahong. Class B na tahong daw to, sabi niya ate. Ay, nasa palengke yung klase. Tapos ito. Pares lang po. Yung laman na yan, tinatanggal, no? Ginaganyan. Ginaganyan, tapos pwede na siyang iluto. Ito yung laman. Ano tawag dyan natin? Barong. Barong.
Ito pala yung pinakalaman nitong ano, barong na ano, parang malaking tulya. So ganyan yung buhay nila dito sa karagatan. Nagbebenta sila ng pagkain dito sa Bilaran Sandbar. At the same time, nakakapanghuli sila ng mga isda na pwede rin nilang ibenta kapag nakalapag na sila doon sa mismong maraming kabahayan. May starfish yun, nilalaro ng bata. Diyan. Buhay pa to, no? Oh, starfish. Starfish! Grabe, oh, mahahawakan mo lang dito yung starfish.